may pinalabas kayong special order, mas mapapakato? Hindi, ganun pa rin. In fact, nagpalabas kami ng sulat ngayon, address sa mga miyembro ng Senado na pinapaliwanag lahat ng mga pinapaliwanag ko sa inyo nitong mga nagdaang linggo. We simply reduced it in writing, informing them, among others, of the position taken by the Senate President as part of my job to take proper order of the subject of impeachment in accordance with our rules right now. And number two, a proposed calendar of activities in connection with the impeachment. Proposed, ibig sabihin nun, isa ito sa mga tatalakayin at pagpapasyahan ng Senado kapag kami nag-resume. Hindi ito nakaukit sa bato. Hindi ito yung mangyayari na talaga. Pero sinasabi ko din sa inyo, di ba? In 10 days, pag summons. Para magkaroon sila ng ideya na. At nang habang recess ay matimbang na nila kung ano talaga yung gusto nila at anong magiging pasya ng mas nakararami kugnay niyan. Patlo, minabuti namin na bigyan ng kopya nitong mga bagay na ito, yung sulat sa mga senador, yung calendar of activities, at gayon din yung special order na inisyo ko na ina-assign ang iba't ibang opisina dito sa Senado ng mga magiging papel nila kaugnay ng impeachment kapag nangyari na nga yan. Lahat yan, pinagbigay alam din namin kay, sa Kamara, sa pamamagitan ni Speaker Martin Romualdez, at sa nasasakdal kay Vice President Sara Duterte para sa kanilang impormasyon, reference, at kaalaman sa interes ng pagiging transparent. Dahil lahat ng nakasaad doon, pinag-usapan na natin at hindi naman bago at hindi sikreto. Kaya lang, minabuti na namin isulat yon at gawing formal para kung may gustong mag-question, may gustong mag-akyat sa korte, ika nga, edi pwede nilang gawin yan ngayon pa lamang para pag nagsimula ay tuloy-tuloy na talaga. Kahit po, summary ng mga gawain ng iba't ibang Hindi ko na maalala eh. Tigan naman na lang yung sulat. Hindi ko nga maalala kasi sila lang naman yung gumawa nung kinopy lang nila yung dati. Okay, sir, kung later yung sulat siguro, yung special order, pinapabigay ko na sa inyo dapat na mas magi para nabasa nyo na eh. Para makapaghanda sila at gumawa na rin ng proposed budget kaugnay nun dahil baka may mga unforeseen expenses na kailangan namin paghandaan. Ulitin ko, bahagi ito ng tinatawag nating quote, taking proper order of the subject of impeachment sa panig at parte ng Senate President na nakasaad, nakapaloob sa Section 1 ng Rules on Impeachment ng Senate. Upang sa gayon, ay hindi pa man nagsisimula ang pre-trial o trial, ay buo na at kompleto na ang paghahanda ng Senado para dito. Yes, sir. Pwede, ano yung nakakalendaryo? Ano yung sa kalendar, sir? Din, nakalimutan. Pero para sir, may audio kami. Okay. Ito rin yung sinasabi ko sa inyo noon pa, but ulitin ko, proposed calendar of activities ito. At hindi ito nakaukit sa bato. So, June 2, resumption of session, presentation ng articles of impeachment by the prosecutors. Isang bagay ito na nakasaad sa aming rules at sa rules ng Estados Unidos kung saan kinopya ang rules on impeachment. In other words, babasahin man lamang yung mga allegations sa plenaryo para formally ay maging parte ng records ng Senado ito. Approval ng rules dapat magawa na rin namin ng June 2. Again, more or less, depende kung gaano kahaba ang debate. June 3, pwedeng mag-oath taking na ang mga senador bilang judges. Mauuna mag-oath taking ang presiding officer at yung presiding officer magpapa-oath sa mga senator judges. Pwede na rin pagkasunduan doon ang pag-issue ng summons na pwedeng ma-issue by June 4. From June 14 to 24, palitan ng pleadings yan sa magkabilang panig. At roughly from June 24 to July 25, yung pre-trial. Dahil sang-ayon sa Rules of Court, kung maalala nyo, sa mahaba natin at ilang ulit ng usapan at kwentuhan tungkol dito, nakalagay sa Rules of Court, dapat iset ang pre-trial not more than 1 month from the time the last pleading is filed by either party. So, tamang-tama lang. By July 28, magre-resume na ang Kongreso. Siyempre, wala tayong magagawa sa unang araw. July 29, inaasahan namin na susumpa ang 12 bagong senador na magiging bahagi ng 20th Congress. Maliban dun sa unang 12 kami, na sumumpa na, hindi naman na kailangan sumumpa pang uli. At inaasahan namin na sa susunod na araw, July 30, kung yan ang mapagkakasunduan ng mayoriya, ay magsisimula na ang paglilitis o presentation of evidence. Sige question, pero yung mga senador na hindi natatawid sa next Congress, kasama pa rin sila mag-oath si June? Na hindi mag-oath kailan? Sa June, sir, before you adjourn. Dalawang oath. Sila'y bahagi pa rin ng 19th Congress. Lahat ng senador ng 19th Congress ay mag-oath. Dahil ang termino nila ay matatapos sa June 30 pa lamang. Ano man ang mangyari dun sa 7 reeleksyonista kaugnay ng darating na eleksyon. Hindi kayang baguhin nun na ang termino nila ay hanggang June 30, 2025. Yung likely na pag-trial, kailan sir mangyayari yung pag-open ng impeachment court? I mean, yung mag-convene kayo as impeachment court?
yung magagawa. After the oath, sir, magkukonvene na kayo sa impeachment Teka, court. dalawa nga yun eh. June 30, ano? Anong June 30? July 30 yung trial. Malamang magsisimula. Alin? Pag nagsumpa kayo, impeachment court na. Um, Convene na kayo sa impeachment court. Para kayong wala dito ng impeachment, ha? Dalawang sombrero ang suot ng Senado. Senado acting as a legislative body, Senado sitting as an impeachment court. Each time we adjourn, then we finish wearing that hat. Each time we resume, we will announce if we are resuming as what. So example, kung ang oras ng trial ay alas 9 ng umaga, magre-resume kami bilang impeachment court. Pag kami magsesesyon naman ng alas 3 at mag-a-adjourn yung impeachment court ng alas 2, edi mag-a-adjourn kami sa impeachment court ng alas 2 at pagdating ng alas 3, magre-resume kami as a Senate, deliberating on proposed legislation. Ano yung tanong nyo? Hindi ko maintindihan. Kailan kayo magkukonvene? Magkukonvene kami twice, under the 19th Congress, as I said, and under the 20th Congress. Tutuloy nga to, di ba? Yun yung matagal na natin pinag-uusapan. Mag-o-oath yung mga members ng 19th Congress para magampanan nila yung trabaho, kaugnay ng pag-issue ng summons ayon sa aming rules. At magpapatuloy yung pre-trial dahil kung yun ang nakasaad nga sa rules namin, yun yung pinapanukala namin na aprubahan ng mayorya. Tapos sa July 29 mag-o-oath yung 12 bagong senador. July 30 magko-convene yung impeachment court. Mag-oath kayo during the plenary session ng Senate as legislative body. And then, immediately after, you Depende sa mayorya. That can happen the following day. Most likely the following day. Anong oras na ba yun? Depende. So, magkukonvene na kayo. I'll give you an example din pa. Ikaw naman. Kung morning ang session ng impeachment court, mag-o-oath kami in plenary ng July 30. Clearly, hindi kami dedire-diretso pag-oath namin. Di ba? The following day na kami mag-o-open ng court, if ever, ng July 30. Hindi ko maintindihan yung... Ba na updating nyo, yun din po ba yung technically pag-continue po? Hindi nga eh. Hindi. Gusto ko nga bigay sa inyo na lang yung papel eh. Nakalagay July 30. Proposed yun ha. This is proposed. I told you to give it to them earlier. Proposed yun ha. Lahat to proposed. Again, ang pinag-uusapan natin lahat to ilang ulit na. Sinulat lang namin para mas maintindihan. Magko-convene ng Senate pag-resume namin. Most likely nga July 3. Sabi ko, di ba? June 3. Wala namang session ng July 3. Kayo no? The impeachment court is the one that should issue summons, not the plenary. Unless the rules authorize the Senate President to issue it on his own. Kaya depende. Calendar of activities lang ito. Ba't kayo kasi masyado nakatitig at fixated sa impeachment court kung kailan sila magsusuot ng robe? Hindi naman mahalaga yun. Mas maraming mahalagang bagay na mangyayari at magaganap bago noon at pagkatapos noon. June 3 po na pagsumpa po ninyo, hindi pa kayo impeachment court nun, sir? Pag nag-oath taking kayo as Senator Judge? Darling, walang kinalaman ng pagsumpa sa impeachment court. The impeachment court would have to convene on a date certain. It's not the oath-taking that will determine when the impeachment court will be created. Yung impeachment court, pag nag-convene kami sa impeachment court, doon uupo sa impeachment court yon, regardless of when we took our oaths. In fact, yung labing dalawa na magpapatuloy hanggang 2028, hindi na nga mag-o-oath. So, ibig sabihin ba, walang impeachment court? Hindi naman din. Wala siyang kinalaman doon. It has no relation to that. It depends on when and how the gavel is banged at kung anong sinabi na kino-convene. Impeachment court ba o Senate ba? That's what will determine when the impeachment court will be convened. Yung pagpukpok ng gavel. Yes. According to the letter that was shared on your Viber GC, ang schedule ng trial by June 30 is from 9 a.m. to 2 p.m. That's what we're proposing, but again, this is a proposal subject to the majority so that our legislative work will not be affected. Sir, I will admit that I was already here during the Corona trial. I remember noon, 2 to Sawa. Bakit hindi ganun ang schedule nyo this time? Yung trial? Oo. Kasi nung Corona, 2 to Sawa. Again, kasi naepektuhan ng labis yung aming legislative function at legislative work. Ngayon, malaking bahagi ng Corona impeachment nangyari din nung recess. So wala naman talagang sesyon. Committee hearing lamang ng umaga ang meron. So pwede talaga yon. Pero kung meron kaming sesyon, hindi namin pwedeng isuspended animation ang legislative work ng Senado
Lalo na pag-uusapan dyan, yung pinaka-importanting piraso ng legislasyon na dapat ipasa ng Kongreso, ang taon ng budget. Sir, pero kung 9 a.m. to 2 p.m. at ito ang i-adopt by your colleagues, kailan ang schedule niyo for committee hearings? Kasi you will all be... We will allow committee hearings to conduct hearings. We will allow committees to conduct hearings during sessions unless may kailangan pagbotohan that their physical presence would be needed in plenary. So, it will be like 3 onwards, yung committee hearings? Yes. No, that is the proposal in order to make the most of our time. Kasi kung gagawin namin hapon, hindi kailan naman kami magsesesyon. Mas madaling payagan yung mga komiteng mag-hearing habang may sesyon by way of an exemption to our rules. Para sa gayon, magawa namin yung pareho pa rin. Madalas naman, kailangan lamang ang quorum kapag ka nagta-third reading kami sa simula at sa attendance, hindi ba? So pagkatapos nun, pwede na at kaya na. Sir, you mentioned that you also wrote the parties, the prosecution and the defense. Basically, inform them of the letters we sent out and the memo that we sent out to the officials of the Senate. The letter to the parties also has the proposed timetable. Yes. So essentially, As an attachment to the letters to the senators. So essentially, kung ano yung shinare nyo sa amin, can we get a copy of the letters to the parties? Yes. Pinabigay ko na kanina pa eh. Sir, yung pong kukuhain natin na private lawyers. Ibigay nyo na. Bigyan nyo kayo. Ilang kopya meron kayo? Isa lang o tatlo? Kulang yan. Isang kopya lang yan. Sir, Kasi naman. sir, yung legal Tatanda team. ako sa inyo. Yung legal team, sir, meron na pong kausap talaga na makakapartner yung Senado. Wala pa. Yung unang kinausap namin, tamo kaya ayaw kong bagitin sa inyo nung una, tumanggi. Dahil yung kanilang mga commitments prevents them from participating in supposedly highly politically charged cases. So we are still searching. But in the meantime, the Solicitor General will stand and represent us in any litigation before any court, most likely before the Supreme Court. Isa pa lang naman yung sa amin, di ba? Yung mandamus kaugnay ng pag-hearing. Isa pa lang, di ba? Yung kay VP Sara, iintay naming matanggap yung notice mula sa Korte Suprema. Because as I understand it, I've read the petition. There are no allegations against the Senate in the petition itself. The Senate was merely included as a necessary party dahil sa amin nakafile yung case eh. Pero wala namang allegation laban sa amin, wala ring hinihiling laban galing sa amin. In fact, diretso nyo nalang hinihiling sa Korte Suprema na ipadismiss ito. So, i-refer namin malamang ito sa Solicitor General matapos naming matanggap yung notice kung talagang pinapa-comment kami o hindi. Dahil sa pagkakaalam ko, hindi rin kami named party dun sa nabasa kong petisyon. Baka iba kasi na isaad ng spokesperson doon sa actual na notice na matatanggap namin. So we will formally await the notice coming from the Supreme Court. As of today, wala pa kami natatanggap kaugnay sa petisyon ni Vice President Sara. Sir, sorry, ito po bang mga steps na tinitake ngayon ng Senate? Is this in response to people who are commenting na, ay, walang ginagawa, inuupuan lang ng Senate? No. It took us this long to be able to do these things again because we are acting on it prudently. We are not rushing, but neither are we delaying. This is not in response to any call or clamor or kahilingan ng kahit sino man, lalo na mga partisano o bias ng mga tao. Ito ang trabaho po namin. May humiling man o wala, may clamor man o wala, ano man ang sinasabi ng mga bias o wala. Sorry, isang question Yes. pa po dun sa legal team. Sir, ano po yung mga challenges na hinaharap ng Senado kung bakit mahirap kumuha ng legal team na tutulong po? Una, syempre, hindi naman ganun kadaling magbayad ng abogado dahil public funds ito. Depende kung magkano. Syempre, yung malalaki at magagaling, quote-unquote, malaki, meaning malalaking law firms. Syempre, mahal yon sa tinitimbang namin, binabalansin namin syempre. Bagaman may mga nagwa-volunteer ng mga abogado, pinipili din namin kasi sila ang kakatawan sa Senado. At baka sabihin, hindi namin kinuha yung best representation sa Senado kung sakasakali, kung sino-sino lamang ang aming pipiliin. But this is only in the alternative because as I said, more often than not, it's the Solgen that should and would represent the Senate in any litigation concerning impeachment. Yes. Ano po yung offhand? Ano po yung mga gastusin na paghahandaan ng Senate aside from the robe para po sa impeachment trial? Basically sa staff eh, kasi dagdag trabaho sa staff eh. In the past impeachments, binigyan daw ng hindi dagdag sweldo, parang honorarium yung staff. Pero pinapa-identify na sa memorandum na inisyo ng SecGen, base sa kautusan ko, kung sino-sino lang ba talaga. Hindi naman lahat eh. So yun yung kinocompute nila. Yung unang panukala nga magpakain din daw dahil doon nagpapakain ng Senado. Sabi ko hindi. Parte ng trabaho yon ng mga empleyado ng Senado. At hindi porkit may impeachment kailangan na biglang pakainin ng tanghalian. Nandito naman na talaga sila ng umaga eh. Wala naman nagbago eh. So papanatilihin namin yung ganun pa ring practice. Initial quote na SP po kung magkano yung gagastos. Wala pa eh. Hindi pa pasok. Pero yung mga initial na ginastos namin so far, maliit lamang naman eh. Yung robe, I think, is only about
Magkano ba yung sabi sa inyo dati? Parang 6 to 8,000, parang ganun. Per robe. Di ba yung unang sinabi nila, mas mahal yung dry cleaning? Sabi ko, hindi na natin sagot yun. Hindi, kanya-kanya na yun. Di ba? Kanya-kanya na yun. But it turned out that dry cleaning was more expensive than the robe itself. So, I said no. Structure-wise, SP, may mga gagastusin ba? Like, di ba may hiwalay na room for prosec, for defense, for mga Wala. live reports, magpapatayo ka ng mga ganon? O wala? Wala na. Merong sariling carpentry ang Senado. Kung bibili mo ng kahoy at pako, konti na lamang yon para sa mga stage. At ina-identify na rin namin yung mga kwarto na i-assign sa prosecutor, sa defense, at gayon din sa audience o sa media. Para sa gayon ay maging open at public talaga itong hearing na gagawin at isasagawa ng Senado. Last na SP. May sinabi po kayong parang nagagastusin for the impeachment. May tinalaga kayong... Wala pa. Wala pa, pero buwang paniniwala ko at tiwala ko na may sapat na pondo ang Senado para doon. Dahil hindi naman ako papayag na masyadong malaki din yun, nang hindi tinitipid yun. Ano ito binidisplay dito? Hindi. Asan yung letters kala? Okay. Hindi magkakasama to, ha? Ba't yung in-stapler ko yung di ba? Hindi. Asan yung letter sa party? Wala dito. Asan yung letter sa party? Puro yung letter sa party. Lahat nga, di ba? Lahat nga. I don't know. It was sent this afternoon. By the senators, it was delivered to their offices. So, yung sulat na yan din ang pinadala namin sa mga parties, pero may covering letter lang. Pero kung mabasa niyo yan din nga yung matagal ko nang sinasabi at pinag-uusapan. Only that it's now reduced in writing, but still nevertheless subject to the approval by the majority of senators once we resume. Hello, sir. Sir, may plans pa po bang mag-call for an all-senator caucus, like what Senator Coco and Risa are calling for? Not at this time, no. But I'll see Senator Coco tomorrow. Wala lang, magkakape kami. Sabi ko, di ba kape? Wala naman, hindi naman bawal magkape. Magkakape kami, oo. Tinanong ko yung iba hindi naman din nila gusto at busy din eh. How can it be an all-senator caucus when some are traveling and some are abroad, and some are not available and some aren't interested? And as I said, kahit anong gawin namin, hanggat walang sesyon, wala naman kaming masisimulan. Whatever we agree on will not be official because whatever vote we take can still change once we resume and or convene. At nais ko lang iwas to yung sinabi ni Senator Risa, narinig ko yung salitang delay. We are not delaying it, excuse me. We are simply proceeding with it legally, constitutionally, and in accordance with law. For us not to follow the law will in fact create more delay or more opportunities for either party to go up, question the proceedings we're undertaking, which will in turn result in more delays. Yes, ma'am. I just would like to ask, were you able to contact po yung iba natin tapos senador sabi na you try to reach out with them para po dito sa possible focus na hiningi? Paano ko sila matatanong kung interesado sila kung hindi ako nag-reach out sa kanila? Di siyempre, I messaged them, I talked to some of them. Of course, I needed to contact them about it. Number two, again, ano mang mapag-usapan namin, ganon din naman eh. Hanggat hindi kami nagre-resume, baliwala din at walang mangyayari. So, and unless all are actually available, then we can call one. Go, ma'am. Another question po. Under what conditions can the Supreme Court intervene in a forthwith direction po? In a? Forthwith direction. Directly, brother. There is a pending petition before the Supreme Court for mandamus. I just don't know if they will intervene or not. The Solgen will represent us in that case. Our deadline to file comment through the Solgen is on Monday next week, March 3. But the court has not yet intervened. That they have required us to make a comment is not intervention in my books. Hindi pakikialam at panghihimasok yun. Ginagawa lang nila yung trabaho nila. At gagawin din namin yung aming trabaho sa pamamagitan ng pagsumite ng comment sa Supreme Court dahil nire-require kami.
SB, in the past po ba, past impeachment trials, was there any event po na or involved na nagkaroon po ng question doon sa forthwith orders? No. Nagkaroon ng question sa forthwith sa impeachment court mismo. Particular ng impeachment trial na nasa sulat na binigay ko sa inyo ni dating Pangulong Estrada. Pinagdebatihan ni Senator Rocco na sinabing immediately dapat at ni Senator Miriam na kinlaro ibig sabihin ng forthwith na binahagi ko sa aking mga kasamahan sa Senado. At ang impeachment court at magsisilbing president ito. Ang impeachment court ng panahon yon kinatigan ang posisyon ni Senator Miriam Santiago. Wala na, baka gusto nyo basahin para hindi na nyo ako ulitin. It is on the floor. It is undergoing interpolation for second reading siya. Pero may batas man o wala, inutos na ng Pangulo at pinatupad na ng PAGCOR ang pagbabawal sa lahat ng pogo. So, yung batas, ang mangyayari lang dyan ay matatali yung susunod na presidente na hindi na pwedeng payagan yung pogo as defined in the law. But in so far as this president is concerned, I don't think President Marcos has any intentions of reversing his decision to ban pogo as instructed sa implementing agency, namely PAGCOR. So, effect-wise, pareho lang yun. Pero yung lasting effect ng pogo ban, yun ay magagawa lamang kung ipasa yung batas. Para kahit sino maging presidente, hindi na pwedeng ibalik pa ang pogo. At kung babalik man niya yun, kailangan muna nilang i-repeal yung batas na yun. It depends. Commitment kanino? What do you mean? Sa akin? Ako walang problemang ipasa yun. Wala namang karamihang problema, but it just has to go through the rigors of legislation. I don't think there's anyone in the Senate really strongly opposed to it. It just has to go through the rigors of legislation. Nasa period of interpellation na siya ngayon, na sponsor na ni Senator Win. So, tatanungin mo ako, may pag-asa bang makahabol yan? Meron, pero tanungin nyo nga rin, meron bang counterpart version sa Kamara yan? Hindi ko alam eh. Hindi ko alam. Kasi kung may counterpart version sa Kamara na naprubahan na, may labang mahabol pa yan sa 2 weeks namin pag-resume. Dapat kasi mag-usap ang Bureau of Immigration at ang PAOK-TF, PNP, NBI at saka PAGCOR. Meron naman silang listahan. Ilan at sino-sino ba ang mga dayuhan na pinayagan nilang pumasok dito kaugnay ng Pogo? Ang problema sa kanila, tila galit-galitan yata sila at hindi sila nagko-coordinate at nag-uusap. Napakadali namang kunin yung bilang at dami at nasaan sila. Dahil kailangan nilang i-renew yung kanilang karapatang manatili dito. Lalong-lalo na nagbigay na ng kautusan na dapat wala na silang karapatang manatili dito hanggang ngayon dahil hanggang December 31 na lamang yon. Sana, paigtingin pa nila ang kanilang koordinasyon kaugnay sa bagay na yan para sa gayon ay hindi napapahiya ang pamahalaan kaugnay sa pananatili ng ilan pang remnants ng Pogo dito sa ating bansa.